89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw na po ng Tuesday at ngayon ay January 13, 2026. At oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laporan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa iba yung dagat, ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya mga tagapagbalita, ako po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Cabral Files ni Leandro Releviste wala nang saysay ayon kay Ridon. Todo balita. Ikinasa ng Senado ang GARA 5, Dalamay, dadamputin. Todo balita. Bagyong Ada namumurong mabuo ngayong linggo. Todo balita. Balita sa ibang dagat, Greenland, pinaplano ng lusubin ng US. Todo balita. Balitang lokal, Oral Health Month 2026, pinaghahandaan sa Bayangbang. Todo balita. Learn to sign, hands that speak, ikinasa ng Pangasinan Polytechnic College. Todo balita. Dialogo kasamang Matoda President ugnay sa ilang isyu at aligasyon na ibinabato sa samahan ng o sa kanilang samahan, tinalakay sa Mangaldan. Todo balita. Sa ating balitang sports, Alex Yala tumalon sa career high number 49. Todo balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita. Para kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, deemed irrelevant na ang tinaguriang Cabral Files na hawak ni Pangasinan ni Batangas Representative Leandro Ligarda o Leandro Ligarda Liviste dahil nagsumiti na
ng mga dokumento ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, ang tinanong ng broadcast journalist na si Greg Cahiles Siridon kung ang paghingi nito ng dokumento sa DPWH hinggil sa mga file ng namayapang Undersecretary Maria Catalina Cabral ay may kinalaman sa palitan nila ng pahayag ni Liviste. Hindi naman po, sagot ni Ridon. Actually, deemed irrelevant naman na ho. Siya kasi nag-convey na ho yung DPWH ng mga file nila, ng mga computer nila to the Office of the Ombudsman. So I think as far as the Ombudsman is concerned, yan ho yung most authentic, most accurate representation ng mga file na binabanggit ni Undersecretary Cabral, dagdag pa ni Ridon. Samantala, bababang bill sa Manila Electric Company ngayong buwan ng 33 pesos sa mga pamilya ang konsumo ay nasa 200 kWh sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ito ay dahil bumaba ang kabuang singil sa kuryente sa 12.9 kW per hour mula 13.11 kW per hour nitong December sapagkat kapwa bumaba ang transmission at generation charges. Nabawi ng pagbaha o pagbaba ng mga ito ang muling paniningil ng bagong renewable energy subsidy. Ang kay Meralco Vice President at Head Corporate Communications Joe Saldarriaga, dalawang magkasunod na buwan nang bumaba ang singil sa kuryente. Nagbabala ang palasyo sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y binawi ang kanilang mga testimonya laban sa mga politikong idinawit sa flood control scandal. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa kanyang pagkakaalam, ang abogado na si Attorney Ramon Esguerra ay hindi abogado ng BGC Boys na sina Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza kundi ni Senator Joel Villanueva. Ayon kay Castro, wala siyang personal na alam na sa naturang issue dahil hindi naman niya nakakausap ang mga binansagang BGC Boys. Sa kabila nito, nagbabala si Castro sa mga testigo na huwag magpaloko dahil baka sa bandang huli sa halip na sila ang maligtas sa mga totoong isiniwalat ay sila pa ang makulong at magamit sa halip na makulong ay ang malalaking isda. Nagsumite ng bagong medical evidence ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber kung bakit dapat ipagkaloob ang kahilingan sa interim release. Ayon sa dokumento na may petsang January 9 ay pinirmahan ni legal Counsel Nicholas Kaufman, binanggit dito na ang nakuha nilang ebidensya ay sufficiently mitigates his capacity to actualize the statutory risk factors such as his release to the state party has expressed its willingness to receive him may not be contemplated. Sinasabing ang medical evidence ay inihanda ng mga medical expert ni Duterte. Muli rin tiniyak na abogado na hindi magiging banta sa mga testigo si Duterte at hindi makakasagabal sa paglilitis ng kaso ng ICC. Tahasang sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na titigil ang pamamahagi ng cash aid sakaling may epal na politiko na mag-gate crash sa lugar na pagdarausan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi niya papupuntahin ang kanyang paymaster sa lugar kung may mga nakaabang na politiko na makikisawsaw sa distribusyon. Gayunman, bagamat aminado si Gatchalian na ipinagbabawal ang partisipasyon o pakikialam ng mga politiko sa pamamahagi ng cash aid, wala namang malinaw na batas o parusa na maaring ipataw sa mga politiko o mga politikong epal. Nasa kamay naman anya ng mga mababatas kung ano ang dapat na ipataw na parusa sa mga credit grabbing officials. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maaaring gamitin ng mga politiko ang anumang cash aid distribution upang magpabango. Tinanggal na ang lisensya ni dating Department of Public Works and Highways sa DPWH Bulacan District Engineer Henry Calianta o Alcantara dahil sa umano'y gross, unprofessional at
ethical o unethical conduct matapos masangkot sa flood control scam. Ibinaba ng Professional Regulatory Board of Civil Engineering o PRBCE ang kanilang desisyon matapos lumabas ang DPWH sa report kung saan pinapanagot si Alcantara na sa paglalabas ng pondo para sa Ghost Flood Project sa Bulacan. Binigyan ng PRBCE ng 15 araw si Alcantara para magsumiti ng motion for reconsideration. Kung ibabasura ang kanyang apila, meron din itong 15 araw para magsumiti ng apila sa commission proper. Nauna nang napaulat na binawi ni Alcantara ang kanyang affidavit sa flood control scandal, pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang nakukuhang kopya na affidavit hinggil sa decantation ng dating DPWH engineer. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang desisyon kaugnay sa pagsisiwalat ng mga komunikasyon sa pagitan ng ICC Registry at isang panel na nagsasagawa ng medikal na pagsusuri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Chamber, ang isinusulong ng kampo ni Duterte ay walang appealable issue na nakapaloob sa Article 82(1)(d) ng Rome Statute na nagsasabing ang isang partido ay maaring iapila ang desisyon na lubhang makakaapekto sa patas at mabilis na pagsasagawa ng proceedings o kalalabasan ng trial. Sa kanilang kahilingan na may petsang December 17, 2025, sinabi ng kampo ni Duterte na ang mga instruction ng pre-trial chamber sa ICC Registry tungkol sa mga dokumentong ipapadala sa panel ay hindi malinaw o kulang sa clarity. Namumurong tuluyang maging bagyo sa loob ng linggong ito ang binabantayang low pressure area sa timog silangan ng Mindanao na tatawaging bagyong Ada. Si Ada ang magiging unang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Sa pagtaya ng Philippine o ng Pag-asa, posible itong lumakas bilang tropical depression sa Huwebes, January 15. Inaasahang mananatili ito sa silangan ng Eastern Visayas hanggang Biyernes. Pagsapit ng weekend, maaari itong manatili sa silangan ng Bicol o tumawid sa Southern Luzon bago kumurba, pahilagang silangan sa Central Luzon habang nakikipagsabayan sa shear line. Maliit na ang pag-asa at milagro na lamang kung marirecover pa ng buhay ang 28 kataong nawawala sa gumuhong Binaliw landfill sa Cebu City. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 8 katao ang death toll sa gumuhong Binaliw landfill matapos na 2 pang bangkay ng babae ang na-recover sa lugar kamakalawa ng gabi. Sinabi ni Bureau of Fire Protection Cebu Officer Wendell Villanueva, 3 araw matapos ang insidente ng matabunan ng toneladang mga basura ang 28 katao ay lumiliit na ang pag-asa at milagro na lamang aniya kung may makuha pang buhay sa mga ito. Nasa 12 empleyado naman ng Binaliw landfill ang nasagip at sugatang isinugod sa pagamutan. Ayon kay Villanueva, inaasahang mula sa rescue operation ay magfo-focus na lamang sila sa retrieval operations pero ang desisyon ay nakadepende sa mga opisyal ng interagency team. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Inutusan naman ni US President Donald Trump ang mga pinuno ng Special Forces na bumuo ng plano para sa posibleng paglusob sa Greenland. Batay sa ulat ng UK-based Daily Mail, itinutulak ng ilang policy hawk na malapit kay Trump ang mabilis na pagkilos upang maagaw ang Greenland bago pa makagawa ng hakbang Russia o China. Kasunod dito na matagumpay na operasyon militar ng Amerika sa Venezuela noong January 3 na nagresulta sa pagkakadakip kay Pangulong Nicolas Maduro at sa kanyang asawa. Sa ulat, tinatasan ni Trump ang Joint Special Operations Command na maghanda ng invasion plan. Gayunman, tinututulan ito ng Joint Chiefs of Staff na nagsabing labag umano ito sa batas at walang pahintulot ng Kongreso ng US. Noong Biyernes, maring tinutulan ng mga leader ng iba't ibang political party sa Greenland ang pahayag ni Trump. Anila, hindi nila nais na tawaging Amerikano o Dane, kundi mananatiling Greenlander. Sa isang pagtitipon sa White House, sinabi ni Trump na gagawa sila ng hakbang sa Greenland sa ayaw man nila o gusto dahil umano sa banta ng paglawak ng impluwensya ng Russia at China sa rehiyon. Dagdag pa niya, nais niyang marisolba ito sa pamamagitan ng kasunduan pero handa rin aniya ang US sa mas matigas na paraan kung kinakailangan.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, ang Pangasinan Polytechnic College kasama ang PPC School of Human Development at ang Provincial Social Welfare and Development Office ay nagsasagawa ng Learn to Sign Micro-Credential on Basic English and Filipino Sign Language. Ito ay nag-umpisa kahapon at matatapos ngayong araw, ginaganap sa PPC Center for Lifelong Learning. Ang PPC o ang programa ay sinusuportahan ang inclusive communication sa pagbibigay ng kaalaman patungkol sa foundational knowledge at practical skills sa English at Filipino Sign Language o kilala as ang Filipino Sign Language as FSL. Ito ay para matulungan magkaroon ng tulay sa communication gaps para matulungan ang mga persons with disability o yung mga deaf na hirap na makarinig o totally hindi makarinig. Ito rin ay para matulungan ang mga nasa government offices na makapag-communicate sa mga deaf and hard of hearing community. Upang matiyak ang maayos na paghanda para sa Oral Health Month Celebration 2026, nagaganapin sa darating na Pebrero, nagsagawa ng finalization meeting ang Rural Health Units nitong January 12 sa Municipal Agriculture Office Conference Room. Dumula sa pulong may kinatawan ng Municipal Health Office, Rural Health Units 1 and 3, Philippine Dental Association, Pangasinan Chapter, Department of Health, mga Child Development Center, cluster heads at iba pang katuwang na ahensya mula sa sektor ng kalusugan, nutrisyon, child development at pati na ng security. Tinalakay sa pulong ang finalization ng aktibidad, schedule at tungkulin ng bawat tanggapan kaugnay sa selebrasyon ng Oral Health Month 2026 na layong magatid ng mas inklusibo at mas makabulang serbisyong pangkalusugan ngipin o ng ngipin para sa mga residente ng bayan ng Bayambang. Kasama sa pulong sina Dr. Estrella Kiambao Glorioso, Hospital President at Attorney Arnel Glorioso, Hospital Administrator ng JKQ Medical and Wellness Center. Mainit ang naging pagtanggap ng pamahalaang panlalawigan sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines Pangasinan sa kanilang courtesy visit sa Kapitolyo. Sa ngalan ni Governor Ramon Gico III at ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, ipinahayag ni Provincial Administrator Manuel Manny Luis Jr. ang buong suporta ng lalawigan sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines Pangasinan. Buong tiwala at pagmamalaki ang hatid ng pamahalaan sa mga kandidata dahil hindi lang ganda ang kanilang ipinakita kundi ang talento at galing ng isang Pangasinense. Ilang nagagandahan at magagaling na kababaihan mula sa Northern Luzon ang sumalang sa unang screening para sa Miss 100 Islands 2026 nitong January 10 at 11 na ginanap sa Baguio Convention Center. Nagsimula ang prestigyosong patimpalak para sa mga residente ng syudad ng Alaminos lamang hanggang maging province-wide. At nitong nakalipas na taon ay naging region-wide hanggang maging North Central Luzon na. Ang kay Alaminos City Mayor Art Brian Celeste, ninanais nilang palawaki ng Miss 100 Islands Beauty Pageant dahil ang 100 Islands ay hindi lang para sa Alaminos City kundi sa buong Pilipinas, lalo na at deklarado ito na isang national park. Isasagawa ang kalawat huling screening sa Alaminos City sa January 16 hanggang 17, araw ng Sabado at Linggo. Samantala, nakatakda ang pre-pageant sa February 28 at ang coronation naman ay sa March 7. Ang patimpalak ay bahagi ng aktibidad ng 100 Islands Festival na magsisimula sa February 28 hanggang March 28. Masayang idinaos ng Bayan ng Pusurubio ang isa sa pinaka-aabangan nitong aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa kapistahan ng bayan, ang Taunang Patupat Eating Festival 2026. Ito ay dinaluhan ng napakaraming mga residente at bisita na ginanap na Patupat Eating Festival sa Municipal Executive Building frontage nung isang araw. Mahigit 1,000 piraso ng patupat ang inilatag at inihanda ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan bilang handog sa mga dumalo sa selebrasyon. Nakilahok naman sa nasabing aktibidad ang mga balikbayan mula sa iba't ibang bansa na umuwi upang suportahan at makibahagi sa fiesta. Samantala, muling inilunsad na lokal na pamahalaan ng Mangaldan
Noong isang araw pinaigting at pinalawak na paglilinis sa Mangaldan Public Market na sinimulan sa Meat and Fish Section bilang bahagi ng pagtiyak ng kalinisan at kaligtasan ng publiko. Pinangasiwaan ni Acting Municipal Mayor Attorney Fernando Juan Cabrera ang naturang aktibidad bilang pagpapakita ng buong suporta at personal na pangunguna sa inisyatibong pangkalinisan. Aktibo rin nakisama mga market vendor at stall owners sa paglilinis ng kanilang mga pwesto sa merkado. Binigyan din ni GSO Sagisag Cabrera na bago isagawa ang paglilinis ay pinalam muna ito sa mga tindera at may-ari ng pwesto upang maging maayos ang koordinasyon. Bahagi rin ng paglilinis ang sinagawang flushing ng mga drainage system na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection ng Mangaldan upang maiwasan ang pagbabara, pagkakaroon ng masamang amoy at posibleng pagdami ng mga lamok. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Hindi maawat ang pag-angat ni Alex Iyala matapos muling sumulong sa career best position sa official rankings ng Women's Tennis Association o WTA. Umangat ang 20 years old na Pinay netters ng 4 na pwesto para okupahan ang ika-49 na world rankings. Mas maganda ito mula sa kanyang dating marka na number 53 sa WTA. Sariwa pa si Iyala mula sa kampanya sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand kung saan nakaabot ito sa semifinals. Samantala sa PBA naman, hindi lamang tinulungan ni Scotty Thompson na makatabla ang Barangay Ginebra sa nagdidepensang San Miguel sa Game 4 ng kanilang Season 50 PBA Philippine Cup Semifinal Series. Gumawa rin ng kasaysayan ang one-time PBA MVP. Inilista ni Thompson ang triple-double na 35 points, 11 rebounds at 11 assists sa score na 105 kontra 91 na pag-rest back ng Gin King sa Beermen sa Game 4 noong linggo. Samahan niyo ang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo niyo po mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagiren. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:25. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ.
Oras, ganap ng alas 5:28 at welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, kami yung mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. So anong petsa na ngayon? Ngayon ay 13. Yeah, araw ni Judas. Aha. At malapit na ang sweldo. Aha. Aha. Good morning sa mga tagalinis, sa mga street sweeper po ng Dagupan City. Mukhang nakalimutan nyo ng Rizal. Namimiss ko na sila. Dati pag dumarating ako, merong mahila-hilang, ano yan? Parang bayong. Ay, yung buslo. Buslong tawag basket doon. na nakawayan. Oo, tsaka mahabang walis. Oo. Parang walis ng dilipad. Si Eng-Eng. Oo, ganon. Character po yun sa mga sa mga drama sa radyo. Si Matarba. Ilang araw ko na silang hindi nakikita. So, ilang araw na rin yata yung dito, basura. Dito po sa... Baka sa na yun, barangay. Barangay na. Yung, kaya yung naka-imbak dyan sa na yun, barangay. Kaya nga whoever the street sweeper na nakikita natin dito, kung kanino man sila galing, kung syudad man o barangay, ay good morning po. Ayan. Malaswa lang tignan. Hindi pala malaswa. Ang pangit tignan, nasa nasa city proper, tapos nandiyan lang city proper. Nandiyan ka mismo sa daming basura. Yan, kanto ng Fernandez Street at saka Rizal. Kasi ilang araw ko nang nakikita yun Ay, ilang araw pala. Ikalawang araw natin ngayon. Yung situation na ganyan, hindi lang dito. Ganun din sa ibang lugar, sa ilang bahagi ng Bunuan. Yung mga nakikita ko, nadadaanan ko, ilang tumpok yon dyan sa may Paras Street. Ganun din siguro sa ibang lugar. Sa dami ng basura. Ayan. Obligasyon nga po yan ng barangay. Dahil nga po sa yung tinatawag nga po natin na, tawag na doon? Meron silang 9003 na barangay ang merong dyan, merong obligasyon dyan. So, ang syudad, ang sa kanya ay sa palengke lang. At saka yung pero parang taga-syudad yung mga hindi, din yan, dito. Kasi kung minsan walang pag-iimbakan, walang MRF ang barangay, kahit sinasabing meron, pero kung minsan maliit lang, tumutulong dyan, dinidiretso ng pinipick up ng garbage truck ng syudad. Coordination between barangay and the city. Dapat pick upin na nila kasi yung kanilang ang nasisira. Hindi si barangay, kundi mismo si Dagupan. Nandiyan po, sa Bukana, ang pangit ng tignan, baka hintayin pa nilang mag-isang linggo yan o mag-anibersaryo sa linggo bago nila kunin. Mansari. Kasi parang Lunes lang ako nakapasok ng maayos. Kasi kung makikita natin dyan, dito yung kanto nga ng Fernandez Street and Rizal, at meron doon sa bandaron ng Rizal, halos malapit sa Lennox. Doon talaga iniipon. Ay, doon nila sa harap iniipon. Doon sa may tabi ng yung creek, di ba may pader yung creek, doon iniipon. Ginawa nilang basurahan yung creek, yung yung babaw ng creek. Yung gilid noon. Pero pwede naman siguro sila makipag-ugnayan sa syudad dahil naman sa yung kumusta na yung ating dump site. Ayan. Hindi raw siya mapasyalan. Hindi raw may gwardiya. Hindi ka raw basta-basta makapasok. Ipalagay ko yung gwardiya dahil may mga equipment doon, may mga heavy equipment, etc. Pero yung may mga nakapagkwento nga rin sa atin na regular na nag-walking. Kasi para sa mga nagja-jog walk, maganda yan, perfect yan yung distance mula doon sa MacArthur Park sa kabilang dulo. Main Tondaligan, didiretsuhin na nila kasi pinagawa nga project nga ni former Congressman Christopher De Venecia, yung Baywalk na tatagos makakarating hanggang Binloc. So ang haba, very good yung distance. Pero meron yung mga nagsasabi sa atin na may yung gwardiya nga doon, tatanungin o kaya sisitahin sila, hindi daw pwedeng pumasok doon. Pero ang sabi, bakit hindi pwedeng pumasok? Public property yun. At saka Baywalk yun Kaya ang ginawa sa Baywalk mismo hindi pwedeng pumasok. Doon yung papunta, madadaanan yung yung masisilayan mo yung area ng dump site. So hindi ko mag-gets yung logic.
O siguro ayaw nilang mahilo yung mga Concern. concern lang siya kasi baka mahilo. Baka may amoy. Siyempre nagja-jog siya kasi pag nagja-jog ka, inhale, exhale. Kasi hindi naman yun, sabihin natin meron mga garbage trucks doon, mga heavy equipment. Pero hindi naman po yun motor pool. At saka hindi yun, maski na meron pa, tako may truck, tako may equipment. Kaya nga may guard di ba? Yun yung purpose ng guard, bantayan yung mga gamit ng lungsod. Pero dapat kasi sinasabi nga nila, ay balita nga natin last year, di ba, zero waste na. O dapat proud kang ipakita yung tignan nyo, kayo dito, ang linis ng itong waste, wala na. Oo, tsaka para makita rin yung mga dumadaan doon, gustong pumasok doon hanggang Binlok, yung mga nagwo-walking nga, at saka yung mga nagbabike. Imagine, ang ganda kasi mahaba. O makita rin nila yung sinasabi po ng city government na, di ba, nagtanim sila ng mga doon, yung Eco Park at saka yung center doon na ang pondo ay mula sa ang pondong ginamit ay mula sa pondo ni Senator Risa Ontiveros. So para makita kung ano man yung mga developments doon. Hopefully, yung mga eco park na lagi natin naririnig na kapag yung mga basura ay tatambakan na gagawing eco park. Kaya meron sinasabi sila yung mga expert na hindi pala tutubo once na natambakan na ng basura yan, parang dead na yung ilalim. Oo, dead na siya, dead lupa na siya. Hindi na siya pwedeng tamnan ng mga puno o halaman. Siguro pwede yung na siya nakapaso, parang ganun. Siguro, whatever. Yun nga lang, kasi siguro, kasi nga, yun nga sinasabi nga nila, bawal ang pumunta doon. Ayan. Ang dami na pong nag-feedback nun, So kung bawal, sige, siguro naman, hindi naman siguro bawal na i-remind natin na yung mga basura, ang dami na rito na nakaimbak na. At yung mga, namimiss ko na nga, yung dati maaga sila naglilinis, before 5, malinis na dito sa area ng Rizal. Rizal lang babanggitin natin particularly kasi ito yung nakikita po natin. Pero good morning sa mga taga-kolekta naman ng basura diyan sa barangay namin, Barangay Moyombo. Thank you very much. Ayan, kahit kami doon sa Tambak, sila, alisto. Oo, tsaka magagaling. Bago sumikat ang araw, lalo na doon sa area namin kasi marami silang inikutan, kanya-kanyang area. Bago sumikat ang araw, wala na yung mga doon, basura. Ang gano dyan, Tambak, saludo tayo doon sa mga tagahakot ng basura. Pero ito nga, kasi nga dito sa city proper, kitang-kita kasi. Kaya mapapansin mo at hindi po magandang tignan sa imahe ng syudad na hindi na nga maganda kapag baha, kapag panahon ng high tide, baha. O ngayon, lulutang. Walang baha ngayon. Meron namang baha naman ng basura. Hindi po magandang tignan. Pero isa sa mga measures, sabi nga ni Councilor Dada Reyna Macalanda, maraming measures na ipinasa ang Sangguniang Panlungsod patungkol naman sa mga proposed projects ni Mayor Belen Fernandez. Sabi niya, sumusuporta tayo dyan. Isa sa mga gustong-gusto nating mga measures mula sa executive ay isa na dyan, pinag-uusapan natin ang basura, yung pag-iigtingin, yung segregation, which is dapat naman talaga. May mga panahon naman noon na very strict yung implementation ng segregation. May araw ng pagkolekta ng mga nabubulok at may ibang araw yung mga hindi nabubulok. Kailangan talagang strict implementation at paalala kasi kung nakapag-segregate nga ng nabubulok at saka hindi nabubulok, kung parehong on the same day ay pipick upin naman, pagdating sa truck, sama-sama na sila. Pag i-unload, di sama-sama rin. Unlike pag ibang araw, may designated na day for nabubulok, minsanan puro nabubulok yung pipick upin. So, tama yun, sabi niya, suportado tayo. Marami, sinusuportahan naman natin yung mga programa, sabi niya, na ang makikinabang ay mga nagupenyo, tayong lahat. At sana, kung meron naman siya ilalatag na mga resolusyon o kung ano man yung batas na gusto niyang ipasa, sana naman suportahan niya kasi hindi naman yan magpapasa ng hindi naman siya magfa-file ng anumang resolution o batas na para sa sarili niya. Ayan. Sigurado yan para sa taga-Dagupan. Kaya lang kasi kung minsan kapag
sigurado kapag siya yung nag-file, basura na yan. Pero ano na yan, wala nang bago. Kahit noon, gano'n na rin eh. Di ba yung mga, anong tawag nito? Hinaharang nun kahit na magagandang mga resolusyon o magagandang mga panukalang mga batas, hinaharang tapos papalitan lang nila ng title, uulitin nila, iba na yung may-ari, iba na yung author. By the way, kumusta nga pala yung kasi kahapon nga nakita natin, January yung sinabi nilang pag-implement doon sa di ba, yung mga e-bike. Yan, may nakita kasi tayo dito na hindi na raw kukumpiskahin ng LTO lisensya ng mga motorista kapag may paglabag sa trapiko kasunod ng direktiba mula sa Department of Transportation. Pero walang detalye. Ayan. Ano na yun? Yun naman yung resulta nung pag-complain, yung kanyang concern, inilabas niya sa Facebook, yung isang vlogger at kilalang tao si Dickens, James. Ang sabi niya, kasi nahuli yung kanyang anak. Sabi niya, hindi naman yun yung kine-question nila. Ang question niya ay, pagkuha. 15 days, within 15 days dapat ma-settle. Calendar days. Nung pumunta sila sa LTO, holiday. Para ayusin nga yun, wala, sarado kasi holiday nga. So, nung babalik sila, sabi niya, admitted naman kung ano yung mga violations ng anak niya. No question doon. Ina-admit ng kanyang anak at ganoon din si tatay. Hindi niya kinukonsente. Nung pupunta sila para iayos nga kasi may mga babayaran, ang sabi sa kanya, isa sa mga sinabi sa kanya, yung penalty mas mataas kasi lumagpas sa 15 days. So yung unang concern niya doon, paano naman yung 15 days na yun, kalahati yata holiday. Kaya eto, after that, nung una, dumidepensa pa ang LTO. Pero ang sabi nga, hindi naman kinu-question, namin nga yung violation eh. Ang concern lang nila, ang issue lang nila ay yung sana dyan yung calendar days, pagkuha ng lisensya, etc. Then after that, later on, pagkatapos ng mga press releases ng LTO, finally, sabi niya, in-adjust na nila, working days. It's not calendar days. So, ibig sabihin, yung mga araw lang na may pasok yun, ika-count yung 15 days. Parang yung parang issue din ng, wag kayong maghuhuli ng Biyernes. Kasi yung mga, lalo na kapag available, siyempre yung mga magbe-bail. So, yung mga empleyado ng korte, kailangan, papasok sila ng Sabado. Yung iba nga, kasi nga kapag Friday tapos walang empleyado, makukulong nga yung makukulong kahit na meron siyang pang bail bond. Meron nga sinasabi, nga kayo maghuli ng Biyernes. Kwento sa Lunes. Sa Lunes yun nahulihin. Kasi kawawa naman. Imagine matutulog siya sa detention cell ng 2 gabi. Oo. Samantalang kung very light lang naman yung violation niya at mababayaran naman niya kung ano yung mga kailangang bayaran. Parang yan, wala siyang choice. Parang pag na-hospital ka sa government hospital, huwag kang magpapakonfine na. Kahit na hindi government, kahit na private. Ng Friday. Kasi kung pwede ka namang lumabas ng Saturday o kaya Sunday, hindi ka makakalabas kasi yung mga ipoproseso mo. Oo. Hindi kahit na hindi lang government, kahit na private. Parang yung na-confine nga si Kagawad, kailangan mo Lunes na lang kasi Sabado, Linggo walang pasok. Ayan. Pero yun nga, kukumustahin natin kung ano na yung latest nga dito nga sa mga e-bike. Yan. May nabasa kasi ako na meron. Kasi nga nandiyan pa rin sila na Oo. May nabasa kasi ako na Metro Manila kwanto sa mga national highways. So may nag-comment doon. So hindi implement sa mga probinsya. Malaking question mark. So, wala pang mga malinaw kasi mga direktiba patungkol dito sa mga e-bike. At saka, syempre, dapat malaman ng mga nagmamayari ng mga e-bike kung anong mga kalsada ang national at saka yung provincial, city o barangay. O yung national na lang kasi hindi sila pwede sa national highway. Ayan.
Pero yun na lang muna, habang hindi pa in-implement, ingat na lang po yung Ingat ating, na lang. yung ating paalala. Good morning kay Dr. Mila de Vera Carino at kay Dr. Amor de Vera. Good morning po sa inyo at sa inyong mga staff at maraming salamat sa pagtutok po palagi sa Todo Balita. At good morning din kay Kuya Noel Lumboy. Yan, kay Engineer Noel Lumboy. Good morning po. At At sa kanilang wife, si Ma'am Merly Lumboy ng New Lumboy Enterprises dyan sa Bud, Kalasyaw. Magandang naalala niya si sabi niya every time na nakikinig ako sa inyo, naalala ko si si nanay mo tsaka si tatay mo. Kando kasi mga... Taga-Mayumbo sila? Hindi, mga customer. Customer sila noon pa daw. Kaya naalala niya palagi. Maraming salamat po at naalala niyo yung aking mga magulang. Ayan. At saka si ano nang barangay yun? Ano ba? Boss Pang. si Kagawad na tatakbong kapitan ng barangay. Ano ng barangay natin, Auriak? Sa Lapingaw. Ayun. Kagabi mo naisip ko ng barangay natin, hindi ko na. Sa Lapingaw. So ngayon wala na siya sa wala na siya sa Lapingaw. Pero syempre, nasa na siya, nasa barangay Bunuan, Bukig. Bilok ba? Hindi ko alam kung gusot pa yun. Gusot pa yun kasi Tandaligan, malapit sa Tandaligan. Bukig. Ang Bukig, yung dump site, Bukig na yun. Ay, ganun? Oo. So, tapat siya ng dump site? Palagay ko yung sa simbahan, i-correct nyo lang po kami, yung simbahan dyan sa Bunuan. Palagay ko yung na yun, Bukig na yun. Kasi di ba yung kalahati ng kalsada, yung kabila, parang dyan sa Tambak, yung kabila, Pantal, at saka Tambak, yung kabila, Mayumbo. Parang Hati-hati. Kapitbahay ko si taga saan ka, taga Pantal. Kapitbahay ko si ganyan. Yung taga-Tambak. O, di ba? Kapitbahay niya. Pinapabati ng happy birthday si Madam Rose ni Kuya Benjetan. Ayan. Madam Rose, happy birthday. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, ganap ng 5:45. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Oras, ganap ng 5:47. Ayan, good morning. Good morning sa mga participants ng 2-day Filipino Sign Language Workshop.
Ito po ay, itong Learn to Sign ay micro-credentials para sa Filipino Sign Language and American Sign Language. So, pangalawang araw ngayon. Di ba may naatinan kayo nun? Hindi ako nakattend yung sa yung sa tawag nito, sa witness. Ano tawag nito? Yung religion? Jehovah's Witnesses. Yeah, Jehovah's Witnesses. Oo, ako naman may naatinan ako noon sa La Union, San Fernando City. Pag ganito kasi kailangan yung follow through. Pero yung mga participants nila ay mula sa ang target nila ay 50. Pero kahapon, sabi ni Ma'am Jennifer, umabot sa halos 70, more or less 70. At sila ay mula sa Social Welfare Office ng mga local government units at ibang opisina, mula sa academe, mula sa merong faith organization, etc. etc. Ang very timely kasi sabi niya, si Governor Gico kasi, Ramon Gico III, di ba? Noon pa man, sa first term niya, palagi niyang sinasabi na dapat magkaroon ng ganito. Alam niya yung kakulangan ng mga persons, teachers para naman sa mga children with special needs, etc. etc. So, ito ay isang bahagi na ng aksyon sa mga kagustuhan ni Governor na yung inclusive ba, lahat ay matutulungan as much as possible ma-reach out ng provincial government. So, isa na to dahil napaka-importante na yung communication, makapag-communicate ang bata o ang tao na na deaf, masabi niya kung ano yung gusto niya, na maiintindihan siya ng kanyang kausap. Kasi ang dami yung frustrations ba nila na hindi sila naintindihan. Good morning kay Sir Benigno. Yung seatmate ko kahapon, si Sir Benigno, mula naman sa, ano na yung apelido mo, Sir? Mula naman sa Mangaldan, na yung may mga clients nga na nagagalit na yung bata, isusulat na niya, I'm angry. Kasi hindi siya naiintindihan. So with basic Filipino Sign Language, malaking tulong po ito para naman ma-reach out itong mga batang ito. At sila ay inclusivity nga, bahagi pag sila. Pag sinabi mong basic Filipino Sign Language, kasi yung iba naman pala yung sa yung nag-invite sa akin na hindi ako nakapunta. Traditional naman yung sa kanila. Traditional Filipino Sign Language, yung madaling maintindihan. Yan, maraming mga pero itong yung basic siguro yung katulad ng yung basic nila kasi yung sila lang nakakaintindi din. Nag-uumpisa sa parang traditional din. Pero ito Filipino kasi iba syempre yung American, English nga yun. Iba ang spelling. Iba yung gamit, yung kumpas ng kamay at daliri. Pero itong Filipino Sign Language nga, basic in the sense na mag-uumpisa syempre sa mga letters, alphabets, sa mga words. Kahapon yung kanilang mga topics ay andyan yung learning the manual alphabet, numbers, finger spelling, exercises, and hand shapes. Ngayong araw naman ay dedicated sa day 2. Understanding, saan na yun? Ayan, constructing simple sentences, discussion on deaf identity, community values, etc. Kumbaga, meron na silang mga workshops. At saka, if you refer to the persons, yung may hearing problem, pag isusulat mo yung deaf, capital D. Itong na to, pang anong edad? Pangbata? Walang edad, pero yung mga target kasi, yung mga participants, ito yung mga nagtatrabaho na. So, umpisa kasi doon. Sabi nga yung mga empleyado na social welfare, yung sa academe, may mga teachers, halo-halo mula sa, karamihan mula sa social welfare office ng mga LGUs. Mag-umpisa doon at magkakaroon ng follow-through. So, magiging kasama na sila sa pool of interpreters later on kung kinakailangan. Hindi man nila makabisa kaagad-agad or sa mahabang panahon, importante meron silang basic. Lalo na yung sa mga DSWD kasi sila kadalasan yung nakakaharap ng mga yung mga taong with special needs. Pero yung sabi ko nga, ang difference nga nung yung nag-invite nung una, kasi hindi lahat makakapag-aral. Kasi yung kailangan kang mag-aral, pag-aralan mo yung sign, yung basic ng alphabets,
Ito naman sabi niya para Gestures. sa yung simple gestures kung ano yung ibig sabihin, yung pagkakain, turo mo kung paano kakain. So para magamit nga nila kung ano yung mismong kasi nga marami hindi nga nila ma-express. So kung i-express lang nila, sabi nila. Madali naman talaga maintindihan kahit na tayo, 'di ba? Simpleng tingin may mga sinyas na na magkakaintindihan na kayo. Yung signal mo, yung kakain. Kain na tayo, tulog na tayo. So kung ano man yung kung ano man yung gagawin mo, parang charade. Maganda po ito dahil naumpisahan na at ang target nga ay maging tuloy-tuloy at hanggang marami ang matuto sa basic Filipino Sign Language. At isa pang magandang balita yung nakapanayam ko kahapon, si Ma'am Jennifer Garcia, yung head ng PIDAW, Pangasinan Disability Affairs Office. Isang magandang person with Disability Affairs Office ng probinsya, yung head, sabi niya, isang magandang balita, sabi niya, yung kanyang opisina, i-detach na sa Social Welfare Office at directly under the Office of the Governor. Kasi nga naman, sabi ko very good kasi sa Social Welfare and Development Office, ang dami nilang mga responsibilities ang dami nilang mga dapat na tutukan. So dito very specific, itong opisina ng Person with Disability Affairs Office, direkta na under the Office of the Governor. May mga inaayos na lang, mga transition, mga etc. So kung ano yung mga kailangan nitong opisina na to, Person with Disability Affairs Office, mabilis yung lakad ng papel kasi direkta na sila. And syempre, super sabi daw sa kanya ni provincial administrator, sabi niya, bias ako diyan kasi 'di ba yung anak niya may Down syndrome na kasama niya nung kanyang nag-take oath naman. So isa na diyan yung kagaya ng sabi ng kakwentuhan natin kagabi sa Engineer Robert. Unang-una dyan, pinaka-basic, pinaka-importante, acceptance ng magulang at tsaka ng mga members ng family. Huwag in denial, acceptance. Huwag nyo silang itago. In fact, expose nyo para sila din mismo ay maka-adapt sila sa parang normal lang. Katulad na nakikita natin si anak ni Vice Governor, di ba? Oo. Kasama rin nila at yun, ang galing. Actually, mga batang may mga ganong characteristic kamula, ang tatalino. Actually sila yung mga matatalino, madaling turuan at meron silang may mga talent na nag-excel talaga sila. Yan, katulad nga ng anak nga ni engineer, sabi niya galing magpiano. Oo. At saka ito, yung anak ayun, hindi pala siya iba pala yon. Isa pa sa natutunan ko kahapon. Ito naman yung ang speaker kahapon, ang resource person, I see, ng pangalan? Sir Jess. Do not use the word normal. Siya normal, siya may disability o kay abnormal. Ang tamang term ay you use the term average individual. Ayan na naman. Kasi walang normal, abnormal. Kung normal ka, ano yung abnormality nung isa? Kasi wala namang perfect. Meron tayong something na yun na, abnormality. So, sila disabled, ikaw normal. So, ang dapat na gamit na term ay, if you refer to people, ay average individual. If you refer may bagong term na naman. Oo. Kaya ngayon yung unang kasi sasakit na naman ulo natin kasi hindi natin matatandaan. So kasi average. meron silang PWD, pinalitan with special needs. Kasi parang yun, naisip ko rin yun. Sasabihin mo normal ka, yung isa ay may disability o huwag gamitin yung term na abnormal. Tapos yung iba, meron silang claims. Pero never naman ginamit yung abnormal sa kanila. May gagamit ng PWD o may disability ka, normal ka. So yun, average ang gamitin, average individual. Tayo na first time nating marinig, it will take kuminsan time para masana yung ating isip at saka dila sa mga terminologies. Pero magiging pareho din kasi yung mga normal hindi mo naman tatawagin average. Kasi yun din yung magiging pinalitan mo lang yung pangalan pero the impression is just the same kasi tayo hindi mo tatawagin lahat ng average na pareho. Yung iba matalino.
Ba yan? Pero mga kaibigan, yun, sa mga iba pang activity, ano ngayon? Fiesta season na ngayon, Oo. Pagay Festival, Talong Festival, 100 Islands Festival, lahat-lahat yan, ang tabayanan po ninyo. Sunod-sunod Naririnig na po yan. Yung mga festival dito. Pero sa Malasiki pala, nag-start na yung yung kanilang Pagay Festival. ano yan? Hindi ko alam kung may sinesenyas ka o Hindi, ano. may chine-check siya doon. Nag-checking siya ng Kala ko Oo, meron kasi pinapakita. Hindi ko mabasa. Baliktad. Ano ba yan? Darawiswis. Darawiswis Kawayan. Good morning at Chikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang kay Kaaron Graciel Damatro at saka kay Nanay Dading, at good si Kapitan, morning. si Kapitan Kapitan Archie Gomez. Yan, si Mark Gomez. At saka siyempre si Admin Marvin. Ray G. Tabilin Finulyar. Good morning, Gian Magsano. Ito, taga-Sual to eh. Oscar Dolormente, si Mildred Villanos, Ernesto Mosadag, at saka Glory Sanchez Maramba. Siyempre, si Sis Grace lagi nandito. Taga-tutok. Estrella Camacho at saka si Medina Paragas. Yan. Sis Good morning Madel po sa Romero, inyo. good morning. At saka si Mother Helen Bernardo Yeah, at si Papa Rap, good morning. May usapan kasi kami na magkikita at sasamahan ko siya, kaso paalis na siya ng Sunday. Papuntang ano? Pabalik, pauwi na. Pauwi na ba yun? Kasi ang sabi niya nung nakasalubong ko siya, pupunta sila sa Pampanga, tapos babalik sila, and then uwi na. Uwi na nga sila ng Sunday, yung lakad namin mukhang hindi na hindi na matutuloy, hindi na kakayanin. At tanong nga niya kung anong available. Parang wala akong available na araw na. Pero sana magkita kami bago siya umalis. Mother, good morning. Good morning at saka kay Papa Rap. Ayan, at ulitin natin yung ating pagbati kay, alam mo, merong yung pamangkin ni Dr. Mila de Vera, parang si si Dr. Amor de Vera, parang si Dr. Mila din. Maalinyada, nakangiti, maitur na baba. Ang babae sa itur mo, pampunas na kinyo, pampunas daw ng salamin. Ayan, tapos parang trained na trained. Train yan, yun yung babae kasi agdaiter. Personality ni Dr. Mila de Vera Carino, kaya pasok ka pa lang para ang gaan ng pakiramdam mo kahit na yung mata mo ay malabo. At saka yung parang lahat sila, pati mga staff, di ba? Kasi yung kanilang boss, may-ari ay lagi nakangiti, sa mga tao, malambing sa mga tao. Ganon din yung yung ganon, parang kumbaga sa na-adapt na nila yon. Bawal lang nakasimangot, parang ganon. Bawal dito ang bawal na nakasimangot. Lagaron. Okay, good morning, Madam Rose. Kay Bakaruman, analiw na salming, di tanod kyan. Ay, analiw, nagpagawa pala ng salamin. Okay. Mamatan tropa. Yan. Correct. At saka si DCV yan, good morning. Yan. Pero, wala tayong nakalimutan. Marami. Muli, happy birthday kay Aaron Orly Navarro and belated happy birthday kay Manang Esther. Yan. So, ang tabayanan po. Ang sarap nung sabay lagi yung kanilang yung ay magkasunod yung kanilang birthday, minsanan yung kanilang celebration. Always gustong-gusto ko doon yung adobong pato. Ayan. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Orly in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagin. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat.